Hello guys! Good morning! Good morning sa ating lahat! Isang nakakalokang morning to everybody. Ayan, off na naman tayo kaya nakapag-vlog. Shala, sabi doon may nag-comment about sa kwento naman daw ako tungkol sa routine ko as a hemodialysis nurse. Since masasabi ko na talaga sa inyo ng parang parang accurately since nagsosolong na nga ako for the past few months and wala na akong kasamang preceptor or something. So, ikukwento ko sa inyo ngayon guys, yung aking acute hemodialysis nurse routine. Kung ano yung mga ginagawa ko, paano natatapos yung day ko, ganyan. Kung ano yung mga ayaw ko sa routine na to sa hemodialysis. Now, ang acute hemodialysis, guys, is, nasabi ko nga sa inyo, we are dialyzing patient in the hospital. Yung mga admitted patient that they need dialysis, yung mga patients sa hospital that they need like stat dialysis sa emergency department, we do dialyze those patient na hindi naman always, sabi nila pag acute, always unstable yung pasyente. Hindi naman always unstable yung pasyente, guys. Meron din namang patient who are clearly, well, pag na-admit ka sa ospital, clearly you are not in a good, possession or in good condition, definitely, guys. Pero, for me, ang meaning kasi yung stable, guys, kasi for example, yung vital signs is okay, 'di ba? Within normal range or maski hindi siya normal, parang katanggap-tanggap sa atin. Like for example, kahit hindi naman 120, 130, 140 or 150, yun na talaga yung nakasanayan yung blood pressure. So for me, para sa akin, stable pa rin yung mga tao, yung mga ganong tao. Yung mga taong walang shortness of breath, mga ganyan. Hindi naman all the time na or lahat ng patient na dinadialyze namin sa ospital is yung mga merong shortness of breath or yung potassium is very high like 7, 6, 8, hindi naman ganun. Sometimes meron mga patient na okay yung potassium but they still need to be dialyzed 3 times a day. The reason why we are dialyzing them in the hospital is because they are admitted for different reason. 'Di ba? Sa ibang rason, like for example, meron silang surgery, meron silang GI problem, meron silang ibang problem aside from hindi talaga yung dialysis. So, sometimes we also dialyze patient who miss their dialysis session twice or once kasi napakataas na ng mga potassium level tsaka BUN creya ng mga yan. So, kwento ko sa inyo kung ano yung day-to-day routine ko dito sa acute care dialysis na napasukan ko. Now, in this team, guys, we have several hospital. Usually, you will have 2 hospitals that is covered na pagjujutihan mo. Depending on which hospital ka ma-assign. Sometimes, you need to cover 2 hospital in one day. Like, from gawa ka ng isang pasyente sa isang hospital, and then transfer to another hospital. But for example, natapos ka sa isang dialysis patient mo from that hospital, tapos dilipat ka sa ibang hospital, tuloy-tuloy pa rin yung clock in mo during travel. You will not clock out or you will not, ano tong tawag na to, bayad ka pa rin while you are driving. But usually, yung distance ng isang hospital to another is just like around like 7 minutes, 8 minutes drive, mga ganon. But at least, during those hours na nagta-travel ka, you are still paid. So, kwento ko sa inyo, before pa lang ng umaga or night before ng duty namin, nire-release na ang schedule. Ang schedule kung sino yung magiging, usually kung ano yung magiging, ilan yung patient, saang hospital ka ma-assign, what time ka papasok. Kung early ba or ano. Usually ako, pag in-schedule nila ako ng 7 a.m., 8 a.m., hindi ako pumapasok ng sobrang aga. And they really don't mind because
yung parang goal naman sa hemodialysis, not unless it is you are badly needed kasi stat yung patient. Kung routine naman, pwede man nang mag-antay yung patient sa'yo. So, kahit malate ka pa, they will really wouldn't mind. Not unless siguro kung sobrang strict ng clinical coordinator mo. But, they really don't mind you waiting. Mas gusto pa nga nila na late ka dumarating. Diyos ko Lord. So, yun. Kinabukasan, pag in-schedule na ako ng 7 a.m., usually pumapasok ako ng 8, 9, mga ganyan na, gano'n. Kaya nagustuhan ko itong hemodialysis nursing. Acute hemodialysis nursing, guys. By the way, kain tayo, guys. Nagbe-breakfast ako. Kaya nagustuhan ko itong acute hemodialysis nursing because, kahit malate ka pa, kahit maano ka pa, they really don't mind. For as long as nagagawa mo yung task mo. Which is, ang task for the day is for you to dialyze 2 or 3 patients. Diba? So, depende na kung gaano kakabilis. So, depende na kung gaano kakabilis mag-dialyze ng patient. So, kung mabilis ka rin matatapos. Ganun lang yon. Kung mabagal ka rin matatapos. But at least you are being paid by hour naman. Kung mabagal ka, talagang madaming oras mo. Sorry. Pero, usually, 2 patient. Pero sometimes, umaabot kami ng 3 patient per day. So, kaya kung minsan, late na rin ako nakaka-uwi. Like 12, 1, mga ganyan. Or even 2 sometimes. So, yun. Pagka morning, gising na, pupunta ako sa hospital kung saan ako naka-assign. Now, depending on which day ako papasok, meron kasing mga machine or routines kami ginagawa. Like, for example, today is a bleach day, RO heating, o kaya, mga ganyan, mga ganon. Sa ibang team, merong naka-assign na PCT for those tasks. Pero dito sa team na to, parang wala. Ikaw mismo. Pero at least, bayad ka for those hours na hindi ka gumagawa ng patient. You are doing like housekeeping parang service, other task service, mga ganun. So, pero kung wala naman, pagkapasok mo, ang gagawin mo is, you will check your MAR or yung Epic. Pagka-check mo ng Epic, titingnan mo kung ano yung orders ng pasyente. 'Di ba? Kung ano yung orders. Kasi sa hemodialysis, merong orders doon, like for example, the patient needs to be dialyzed for 3 hours, patient needs to be dialyzed for 4 hours, potassium bath is 3K, 4K, mga ganyan. 3K, 4K, depending on the potassium. Pag mataas, usually 2K ang potassium bath. Pag mababa, mga ganyan. So, yun yung parang orders. Meron din, nakalagay na rin kung ano yung dialyzer na gagamitin mo, malaki ba or maliit, kung ano yung magiging settings ng machine mo. So, magka-receive mo doon, babalik na ako titingnan ko sa unit, tapos ipiprepare ko na yung machine. Guys, sa pag-prepare ng machine, binibigyan kami ng 2 oras. 2 hours. I think that is really more than enough because you can prepare the machine in less than an hour. Like maybe 30-40 minutes kung mabilis ka. But there are people who really consume their 2 hours. Hindi ko rin masisisi yung mga ganong tao that, kinoconsume talaga nila yung 2 hours. Kasi nga naman, bayad ka, bakit mo titipirin or maggagaling-galingan ka, di ba? Diyos ko, Lord. Diba? Ako, i-consume ko talaga yung 2 hours. Kung mabilis ako matapos, magbabagal-bagalan na lang ako towards the end or i-control ko yung oras ko. But, I always make sure that bayad ako ng 2 hours. Tapos, nasaan na ba yun? Bakit hindi nag-ano yun? Bakit kasi nakatihaya, be? Ayan. Ganyan na lang natin.
Tapos yun. Um, Di masyadong malaki yung ano. 4K ba yun? Oh, 4K pa rin. Yun. Binibigyan kami ng 3 hours to prepare the machine. Tapos, pag na-prepare mo na yung ano, yung paano ko ipiprepare yung machine, iaano mo na, kukuha ka ng, for example, yung, ano to, yung parang dialyzer set, yung parang IV set for dialyzer, kailangan mo ng saline, kailangan mo ng ganyan. So, to cut the story short, ititest mo yung machine, mga ganyan. It will take time. Like maybe 15 minutes, 20 minutes. Hindi ako nag-ano. Kung minsan nga nag-fail pa, you have to test it again. So, minsan, yung machine ay shalak talaga. Halos masampal mo na. Kasi kung minsan nag-fail talaga. So, you have to test it over and over again. You cannot start until all of those checklists sa machine mo ay pasado lahat. Diba? You have to check your water. We have 2 machine. We have yung parang para sa water and then para mismo sa pag-dialyze ng pasyente. So, since we are in acute care dialysis and we are only handling 1:1 patient, we need to push the machine to the patients. There are people, because there are 2 machine who comes back and forth. They push the machine, the water system first and then the second one. Again. Pero sa amin, maliit lang kasi sa isang hospital na pinag-jujusahan ko, maliit lang yung RO o yung water system machine namin. So, kaya ko siyang i-push ng sabay. Okay? Pero sa amin, sa ibang hospital naman, sa isang hospital, medyo malaki yung RO. Yung RO mismo na nasa, kung gaano kalaki yung RO ng mga nasa, chronic facility ba? Ganun, medyo mataas-taas siya. So, in that case, pag sa hospital na yun ako na-assign, ang ginagawa ko, pinupush ko siya 1 by 1. So, babalikan ko na lang and then babalikan ko. So, pagkarating ko sa patient yun, itetest yung machine. They will give you 2 hours to prepare for everything. And believe me or not, 2 hours is more than enough. Even 1 hour is enough for you to prepare all of those things. Pero, mga nasa acute hemodialysis is nagtatamad-tamaran. Pangtamad na nga yung trabaho, pero madami pa rin tamad, to be honest, in acute care hemodialysis. Nakakaloka. Diba? Nakakaloka siya. Tamad na yung trabaho, pero marami pa rin tamad-tamaran. Tapos, yan. After mo, ma-prepare yung machine at pasado na, usually, ang ginagawa ko, guys, I never prick the patient unless the machine is ready. Because, especially kapag cannula, kapag fistula ang pasyente or AV graft, never. Pag pasado na yung machine, tsaka ka siya tutusukan. Kasi, ayoko mag-clap. Magkaroon ng problema yung ano ko. So, yun. Tapos, i-ano mo na, i-cannulate mo na yung pasyente. And most of the time sa acute care hemodialysis, hindi naman all the time, pero most of the time, we have catheter. We have central line catheter, we have non-tunneled internal jugular vein catheter, mga ganyan. Merong ganon for dialysis. Meron ding ano itong tawag na to? Okay. So, yun. So, i-connect mo na yung patient sa dialysis. How long mo dinadialyze yung pasyente? Depende. Merong 3 hours, merong 2 hours, merong 4 hours. So, doon, during 4 hours, document ka lang ng vitals. Every 4
every 15 minutes, dino-document natin yung vital. So, nandun lang, nakaupo lang kami sa loob ng ng room, nagche-check ng vitals every 4 hours. Ano lang naman ang check mo, hindi naman full vitals, yung blood pressure. Kasi nga, bumababa siya. But usually, during dialysis, or at the beginning of dialysis, we start albumin. Para lang hindi magbaba. Especially if we need to pull so much fluid. Tapos yun, after namin ma-dialyze during dialysis, nung nagdo-document kami, mga ganyan-ganyan, we also have to make sure that the patient has hepatitis B result, mga ganyan. And then during dialysis, yun, monitor namin every 15 minutes. Tapos, at the end of the dialysis, after 4 hours, yun, naka-6 na oras ka na. Basta petics. Kaya gusto ko yung yung tabahong to din. So, 6 na oras ka na, be. After nun, you have to, pag meron kang next patient, proceed ka na sa next patient. After mo ma-dialyze ng pasyente na yun, you have another 2 hours para ma-startan naman yung next patient mo. So, pagka mo, next patient na naman, 2 hours. Sometimes, meron pang mga delay, like delay sa transport, delay sa Meron kasing mga iba, hindi namin mapuntahan sa room. We need to dialyze in a certain areas, like we need to rent a room. May mga ibang ospital na ganun. Pero may mga ospital naman that we can dialyze inside the patient rooms. Tapos, yun. Usually, tumatagal yung oras ko ng mga, sabi ko nga, 6 hours, 7 hours, mga ganun sa isang pasyente. So, dalawang pasyente, it will take like 14 hours. Or maybe 13 hours, mga ganyan. So, sa tatlo, ang makukuha mong oras talaga is 20 hours. So, after mo matapos lahat ng mga pasyente mo, either 2 or 3 or isa man yan, mo na, i-heat mo na yung machine, and then you go home. Nothing. Wala na day. Natapos na ang day mo. O diba? Nakakapagod. Pag long hours, napapagod din yung katawan mo. Pero, bihira akong makaramdam o nangyari sa aking mga day-to-day na pag-duty dito sa hemodialysis, yung napakaskas ang ulo, umiyak, na-disappoint, nakipagtalo, nakipagbakbakan. Bihira. Never. Medyo payapa yung puso't isip ko. Sana all payapa ang puso't isip. Medyo yung ko. Hindi siya So, hindi siya stressful na trabaho. Diba? Tag-iis. Diyos ko Lord. Tapos pag nagbe-bedside hemodialysis ako, tapos nakikita ko yung mga taga-med-surg na merong 5, 4 sa ED, takbo dito, takbo doon. Naisip ko talaga na ito na to. Ito na yung trabahong para sa akin. Hindi na ako maglilipat. Ito na yun.
So yun. Tapos, after nun, pag na-heat mo na yung machine, na-bleach mo na yung machine, kung kailangan mang i-bleach, uwi ka na. Go home and rest. Yeah. Ay, meron pa pala. Yung on-call. Yung on-call, guys, nakakabwisit talaga, to be honest. Pero, it's part of the job. Like, hindi naman lahat ng job ay matino, or hindi naman lahat ng job ay perfect. So, meron talagang mga, at least, maunti-unting drawback. Pero sabi nga ng friend ko, mas pipiliin ko na mag-on-call kesa sa mag-handle ng taglilimang pasyente sa 36 hours na duty ko kada linggo or kada week, diba? So yun, sarap. Ito yung ulam ko, guys, chicken, tapos egg, may potato kanina dito na naubos na. Yun yung mga day-to-day ko. Tapos, pagdating naman sa pay, mas malaking kinikita ko dito compared sa nasa bedside pa ako. Kasi, sabihin na natin medyo may pay cut. Pero madami kang oras. Oras na hindi mo sobrang pinagpaguran. You can gain 110 hours here nang hindi sobra-sobrang napapagod. Sa bedside, 80-90 hours ka pa lang, luray ka na. Nakadepende rin. Sometimes, yung iba kasi mas gusto nila yung medyo mabigat na trabaho. Pero ako, scholar graduate na ako dyan. Char! Siyala. Sige na, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa pagpanood ng videos ko. At sa nag-request kong about sa day-to-day routine ko, siguro gusto lang niya magkaroon ng idea kung ano kayong ginagawa ni Kan during acuity. Kung pwede ko lang talaga kayong isama during my duty. Kasi hindi talaga siya pwede, guys. Siyalak, diba? Diba? So hanggang dito na lang. Bye-bye!